eto na nga, meron na naman tayong natanggap na malupit na balita. Hayop ka talaga, animal ka. Ay nako, anyway, eto na nga po, etong si Ontiveros, nagdemanda po sa mga vlogger. Nakasus! Ontiveros, bida-bida ka na naman. Hindi mo na lang sagutin yung witness mo. Witness naman niya yan di ba? Hindi, ang ito hindi po sa akin ang galing. Nagkaroon daw siya ng press con nung I think it was Monday. At sinasabi niya, ang pangunahing motibo nila, hanapin yung nasa likod nung naglabas ng video. Okay? Pero, ang kinasuhan mo, yung mga nag-react lang sa video. Hindi, imagine niyo to kami lang po bang mga vloggers ang nag-react? Lahat halos ng mga taong bayan nag-react. Nagtanong lahat sila totoo ba to? O kahit si Bato, di ba, nagtanong din. May isa pang abogado na nagtanong din. Kung totoo ito, maaaring mga kaso. Di ba, lahat tayo nagtanong. As a matter of fact, ako, ang pagtatanong ko pa nga, sabi ko, maganda niyan, imbitahan mo sa Senado nang malaman mo kung sino mga nasa likod. Mas maganda niyan, imbitahan mo, kasuhan mo. Ako nga mismo nagsabing kasuhan mo Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, meron na naman tayong natanggap na malupit na balita. Hayop ka talaga, animal ka. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Ay nako, anyway, ito na nga po, etong si Ontiveros, nagdemanda po sa mga vlogger. Nakasus! Ontiveros, bida-bida ka na naman. Hindi mo na lang sagutin yung witness mo. Witness naman niya yan di ba? Yun ang hindi ko magets Hindi ko talaga to magets. Kasi una-una sa lahat, sino ba ang nagdala sa Senado niyan? Di ba ikaw? Ikaw naman nagdala Ikaw ang kono nung parang sa ano mo yan, committee mo yan, di ba? So ibig sabihin, ikaw po yung nagpresenta niyan sa Senado, di ba? So ikaw ang nagpresenta niyan. Ngayon, sinabi yung mga ganyang akusasyon. Tapos ngayon, sasabihin mo sinungaling yung tao. So therefore, kung sinungaling ngayon, nagsisinungaling ngayon yung tao, anong assurance namin na nung panahon na dinala nyo yan dyan sa Senado? Kasi hindi naman mapupunta yan dyan kung hindi mo papayagang magsalita. Kasi ikaw ang chairwoman nun, di ba? O chairperson. So ibig sabihin, pinayagan mo magsalita yan. Lumapit di umano sa inyo. Sabi mo, parang ganun ang dating. Lumapit, tapos nag-testify against Pastor Kibuloy, against VP Sara Duterte, against Rodrigo Roa Duterte. So therefore, pinayagan mo yan. Pero sabi mo naman ngayon, sinungaling yan. Ba't mo pinayagan? Ang gulo-gulo mo naman Ako, ang magandang gawin mo, idemanda mo siya. Tapos, dalhin mo sa Senado. Imbitahan mo kasi pag when I say dalhin, hindi ibig sabihin, ikaw mismo yung nagkuha. Hindi. Kasi pag sinabi mong dadalhin mo yan, isumpina mo. Pagka hindi umatin, i-cite mo in contempt para hulihin, para dalhin ang Senado dyan. Di ba? So you have all that power to do it. Ba't di mo yun ang gawin mo? Ang pinuntirya mo, kaming mga vlogger. Ay nako, eto papakita ko sa inyo itong video ni Ontiveros Sabi ko nga sa inyo magkakalabasan ng katotohanan. Eto. Pakita natin kung yung time na nagpunta siya sa NBI. Naku, tingnan niyo, tuwan-tuwa yung alin. Kasi siyempre all camera ay nasa kanya. Ayan. Di ba? Happy si Madam,
Ayan na, punong-puno na ng media. Media notin niya yan. Ayan na, mantakin mo, nakahanda yung media, di ba? Prepared na yung media, nakalinya na sila. Ready na sila, ready! Lights, camera, action! Gago! Ready na. Sino kaya director nito? Sino? Yung babae din kaya na nandun sa Senado, yung katabi niya? Yan. Lights, camera, action. Maganda yan. Photo ops daw. Oy, mga media! Paano kayo niyan? Wala kayong ano nito pagka hindi nyo... Photo ops naman. Mate, yari na tayo dito. Ayan. Agoy! Tuwan-tuwa siya. Ang dami. Tuwan-tuwa si Mamo. Ay. Dapat sinabihan mo kami. Para pumunta rin kami lahat dyan. Sama-sama tayo nag-photo ops. Gitna. Naririnig ko yung mga ano ng direktor. Gitna. Kaliwa. Ma'am, saka kaliwa. Natawa ako doon. Ma'am, hindi po ano yan. Hindi po yan mugshot. Na-realize niya. Di naman. Kasi may mga nagdidikta eh. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, ganyan. Kaya ka titingin sa kanan kasi may mga media pa doon. So, titingin mo, gaganong ka. Di ba? Tingin naman sa kaliwa kasi may mga media pa sa kaliwa kasi dito, gitna kuha. So, kung dito ka kumuha, hindi makikita yung dokumento mo. Di ba? O kung dito ka kumuha sa kanan, hindi rin makikita kasi nakaharap ka. Kaya sinasabi ng ibang mga, ewan ko kung sino yun, director ba yun o yung mga media, ma'am, kaliwa. Ang ginawa ni ma'am, iniwan yung dokumento. Ma'am, hindi po ano yan, mugshot. Kasi ganun sa mugshot di ba? Tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Di ba? Ganun. Sorry naman, madam Napansin ko lang, tingnan nyo. Panoorin nyo pakinggan nyo. Ingay mo kasi banat ba? Paano nyo pakikinggan? Yan. Photo mo na photo ops. Mate, yari na tayo dito. Delayed Gitna. Okay. Ma'am, saka kaliwa. Nakita niyo yun? Kumanan siya, wala yung dokumento. Okay. Ma'am, saka Ayan yung dokumento nakaharap. Alam mo, madam, nung nabasa ko yung pangalan ko, so tinignan ko to. Na-distract ako Natawa ako Hindi totoo, hindi po ba nakakatawa? Kasi bakit yung mukha mo lang ang kumanan? Yung dokumento, hindi. Ang bira, oo. Ay, tuwan-tuwa si madam. Dami nagpipicture-picture. Ay. Instagramable yan. okay. Question. Alright, go. Question. First posting kasi po naman. Okay lang. Isa lang. Yung EBS na, Sige, Asher. sino po yung mga kinasuhan ay sinama po natin sa reklamo natin sa NBI? Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin nung Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino
o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Sino-sino daw ang nasa likod ng video? Tapos, ang kaso mo, cyber libel. Anak ng wewe talaga, oo. Hindi, ang panguna... Ito hindi po sa akin nang galing. Nagkaroon daw siya ng press con nung, I think it was Monday. At sinasabi niya, ang pangunahing motibo nila, hanapin yung nasa likod nung naglabas ng video. Okay? Pero, ang kinasuhan mo, yung mga nag-react lang sa video. Hindi, imagine niyo to kami lang po bang mga vloggers ang nag-react? Lahat halos ng mga taong bayan nag-react. Nagtanong lahat sila totoo ba to? O kahit si Bato, di ba, nagtanong din. May isa pang abogado na nagtanong din. Kung totoo ito maaaring mga kaso. Di ba, lahat tayo nagtanong. As a matter of fact, ako, ang pagtatanong ko pa nga, sabi ko, maganda niyan, imbitahan mo sa Senado nang malaman mo kung sino mga nasa likod. Mas maganda niyan, imbitahan, may kasuhan mo. Ako nga mismo nagsabing kasuhan mo at imbitahan mo kung ako, halimbawa lang kunwari lang, yung una niyang puntirya na sinasabi niyang alamin ang mga nasa likod. Kung ako ang nasa likod niyan, paiimbitahan ko ba sa'yo yan? Pakakasuhan ko ba sa'yo yan? At saka, anong kakayanan namin, kaming mga vlogger na naandyan, na sa amin manggaling yan? Di ba? Anong kakayanan namin? Alam nga namin kayo ang nasa kapangyarihan. Di ba? Alam namin na madedemanda kami. Ito nga, inano lang namin, nire-reactionan lang namin, dinimanda mo na kami. How much more kami ang maglabas niyan? But still, as far as I know, okay? As far as na mga natanong kong abogado, kahit nga daw kami ang maglabas, yun ang tinanong ko would it mean na ikaw ay makakasuhan? Hindi. As part of an entity ng media at may lumapit sa amin, halimbawa, yung sabungero. Naalala mo yon, yung sabungero. Di ba? Sino naglabas nun? GMA. Sino yung lalaki yung nag-interview? Ang naglabas. Lumapit sa kanya yon. Dapat kasuhan din siya dahil tandaan mo, napakaraming mga dinadawit doon. May congressman, may artista, may senador. Hindi. As part of media, kami po ay naghahatid lamang po ng balita at nire-reactionan po namin. Kaya nga ang challenge namin bakit hindi mo imbitahan? Bakit hindi mo kasuhan yung tao nang magkaalaman? Ang kinasuhan mo yung mga vlogger. Bakit? Para patahimikin? Yun ba ang dahilan nun? Para kami ay hindi na bumanat sa'yo for the rest of 2020 hanggang 2028? Kasi sabi mo nga, ay may option na gano'n na maging presidente o tumakbong presidente. So, are you silencing us? Nagkakamali ka. Kung yan ang nasa isip mo, madam, marami na pong gumawa sa amin yan. Marami pa pong gumawa sa amin yan, hindi kami napatahimik. Bakit? We are just stating the facts. Ito ang facts and here are our opinions. Etong fact na to, may fact yan Anong fact? Hindi fact na facts. Merong taong nagsalita. May taong nagsabing ikaw daw ang may kagagawa ng mga maling akusasyon o whatsoever. Sa madaling salita, may isang taong na nag-a-accuse sa'yo. Kami, nagre-react lang at sinasabi namin, oy, Ontiveros, sagutin mo ito. Oy, Ontiveros, pasinungalingan mo ito. Kasi may nag-accuse sa'yo. Yun lang ang aming sinabi. Wala kami sinasabing, uy, Ontiveros, ano ka, ganito ka. According dun sa tao na yun. So, alam mo, even the Supreme Court says that. Hindi maaaring makasuhan yung mga nag-share. Ang pwede mo lamang kasuhan ay yung mismong tao na nagsabi nun. Wala naman kaming dinagdag bawas dun Kung ano lang sinabi niya, yun lang din ang aming nireaksyonan. Anong klaseng mambabatas ka? Hindi mo maintindihan ng batas? Ito pa, meron pa ako mamaya sasabihin sa inyo. Maghunos dili muna kayo. Ay, ako pala. Maghunos dili ka, Banat Bay. Oo, meron akong sasabihin sa inyo, pero unya-unya. Pakinggan muna natin sinasabi ni Ontiveros. Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin
At pangalawa, Anong aamin? Aamin ako sino naglabas sa kanya? I mean, eto sorry meron po bang abogadong nanunood dito? Ano ngayon? Halimbawa lang ano ngayon Coco naglabas sa kanya? Halimbawa lang, anong kaso mo? Hindi naman ako nagsabi. Ako lang naman yung naglabas ng kanyang video. Yung tao dapat kasuhan, hindi yung naglabas ng video. Halimbawa lang pero hindi ako naglabas ng video. Ako po ay nag-react lamang doon sa mga lumalabas ng video. As a matter of fact, pansinin ninyo, late na ako naka-react Nauna na yung mga iba. Bakit? busy ko, bakit ba? Nagra-ride ako Hindi kasi ako, una-una, prinsipyo ko yan na sa vlogger. Yan ang isang bagay na natutunan ko mula noon. Huwag kang atat. Huwag kang atat na makikipag-unahan ka sa content. Kasi maraming vlogger na gano'n na ugali kaya nasusunog. Kasi atat. Atat sila na maglabas ng... kasi unahan yan Kung sino yung una maglabas, naku, napakaraming views niyan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naakit sa maraming views gusto ko ng views, siyempre, para lumabas yung ating opinion. Pero, hindi ako ganun. Pag nakakita ko ng balita, titingnan ko muna. Antayin ko muna yung mga tao mag-react. Antayin ko muna mainstream media mag-react. Ganun ako Di ba? Inaantay ko muna lahat. Kasi baka mamaya, masunog ako, mahirap masunog. Di ba? Ang itim ko na nga, masusunog pa ako. Mahirap mo masunog. Kaya hindi ako nagre-react agad-agad. Kaya kung titingnan ninyo yung timeline, I think, at saka una-una, kaya ako laging late. Kasi hindi po ako nagigising na maaga. So, lumabas siya ng umaga, ang gising ko hapon na. Tapos marami pa akong gagawin, maglalaba, magkakape. Wala ako sa ulirat yun Kaya usually, sa gabi na ako nakakagawa ng video. O sa madaling araw. O tapos, magra-ride pa ako minsan. So talagang sa gabi na ako nag-react. Actually, after that day na ako nag-react. Madaling araw na ako nag-react. Tapos nilabas ko sa umaga. So kinabukasan na. Nagigets ninyo? So anong punto ko dito, madam? Madam, ang dami-dami nag-share niyan. Hindi lang ako. Hindi nga ako una. Ang dami po. Tapos ang pupunahin mo yung katulad namin? Bakit? O sabi ko pa nga sa inyo, hindi ba? Biro-biroan nga namin kami Banateros. Dapat si Boss Dada ang dinimanda Bakit di kasama si Boss Dada? Takot ka sa kanya? Hindi, yun lang ang tanong ko. Bakit hindi si Boss Dada pinagmumura pa to si Ontiveros? Kasi nga, early bird yan Ewan ko dyan sa tao na yan, parang si Marcos yan 5 oras lang matulog. O ewan ko kung 5 oras na matulog o hindi makatulog dahil sa hilik niya. Kaya ang aga niya mag-react. React agad ng react yan. Tapos, ay grabe. Pagka pinanood nyo, panoorin nyo si Boss Dada, matutuwa kayo sa mga malulutong niyang mura. Talagang grabe magmura yan. Bakit ako ang dinimanda mo? Bakit? Dahil maraming views. Hindi ko nakasalanan yun. Kung sadyang gandang lalaki lang ako, madam, wala tayong magagawa doon. Biro lang Gino-joke ko lang po kayo. Hindi kasi biro-biroan namin ng Banateros yan Bakit lagi? Sa kahit iba na nagsalita, kahit si Master Judea nagsalita, ako ang dinimanda. Nung si Boss Dada naman ang bumibira ng todo, ako pa rin ang dinimanda. Kursunatan yun na ba ako, madam? Ako nagtatanong lang Trust mo ba ako? Sabihin mo lang, magkape tayo, walang problema. Ano naman ako friendly ghost. para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sas Sasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So, parang may lambing yung Banat Bay. Hindi, yung kay Crisette medyo may sungit eh. Jason, sa parang matanda na yan. Gano'n. Nung Banat Bay. Ayan. Biro lang ha. Joke, walang ganun. Nagpapatawa lang ako. Baka na naman sasabihin nito, magdidemanda na naman siya. Illegal crash. Abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan. At Ma'am, si Michael. Pwede bang siya unahin mo?
Siya yung nagsalita eh. Siya yung nag-akusa sa'yo. Bakit kami? Yan yung talaga hindi ko magets eh. Ito hindi ako nagre-reklamo na kinasuhan niya. Walang problema eh. Kalayaan mo yan eh. Kalayaan ko rin magsalita. Pero nakakapagtaka lang talaga. Inuna mo yung vlogger kasuhan kaysa kay Michael. Di ba? Bakit? Wait. Bakit? Siya yung nag-akusa sa'yo. Di ba dapat siya inuna mo? Tapos kami, parang ganun eh, di ba? Ewan ko ba? Explain nyo nga sa akin. Ako hindi ko ma-explain eh. Kung ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang pinal niyo po ay perjury po ba? O meron na Perjury? Paano magpe-perjury kami? Hindi naman kami sumumpa. Tingnan nyo to tama yung tanong ni Sir eh. Actually, tama. Ano po ba ang kinaso nyo? Perjury o ano? Dito, huli. Anong huli? Kasi ang pwede lang naman kasuhang perjury, yung si Rene o yung Michael. Kasi basta ang gulo, hindi ko alam kung anong pangalan niya, Michael ba o Rene. Basta Rene yung sinabi niya pero Michael daw eh. So, I do not know. Anyway, pag perjury, dapat kay Rene. Tama? Kasi siya yung bumawi nung kanyang sinumpaang salaysay. Kaya perjury. Sa amin, libel. Kasi nga, kami daw yung may malis. Kasi yun ang libel eh. May malis ka na for defamation or whatsoever, may malis. Okay? Dapat yon sa amin. So ano ang sagot ni Ontiveros? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Libel. So ibig sabihin, clear, malinaw. Libel ang kinaso niya. So sino ang kinasuhan niya? Kaming mga vlogger. Kasi kung yung isang yun, perjury yun. Dapat yun ang ikaso kung sa kanya, perjury. Sa amin, libel. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling. Hindi, madam. Hindi ka bukas. Kayo nga, ang dami niyong akusasyon sa mga Duterte. Ang dami niyong akusasyon kay BP Sara Duterte. Matitindi ang akusasyon ninyo sa mga Duterte. Kinasuhan ba kayo? Even if sabihin mo ng senador kayo, the mere fact na kung ano-ano ang sinasabi ninyo, pwede pa rin kayong kasuhan. Diba? Ang alam ko, immunity, I think yung 6 years lang eh. Pero pag lagpas sa 6 years, pwede kayong kasuhan. O kaya, at least, kung hindi man doon sa mga akusasyon nyo sa mga Duterte, pwede kayong kasuhan ng ethics complaint ng mga kaalyado ni Duterte. Pero hindi nga kayo kinakasuhan eh. Nagtataka nga kami. Hindi kayo kinakasuhan. Walang kumakaso sa inyo. Bakit? Kasi nga po, si Pangulong Duterte, yan ang sandigan ng free speech. Lagi niya sinasabi yan, di ba? Kahit ikaw ay against sa akin, aking ikaw po proteksyonan. Yung free speech mo po proteksyonan ko. Yan ang lagi sinasabi ni Duterte. Kaya nga ang number 1 critic niya na si Leni Robredo, nung mga Duterte supporter, nagbalak na i-impeach si BP Sara Duterte. Ano sabi niya? Stop it guys, stop it. Hindi, totoo yan. And I'm witness to that kasi may mga nakausap tayo nung panahon ni Duterte na mga supporter, abogado na gusto talagang ipa-impeach na si BP Sara Duterte. Yun ang lagi niya sinasabi, stop it. Kalayaan ng taong pumuna. At hindi lang yan. Bakit ko nasabi yan? Kasi nung panahon din sa Davao, meron din ganyan sa kanya eh. Maraming mga ganyan sa kanya yung mga Nograles. Hindi naman niya kinasuhan. Free speech kasi. At always remember na it should have malice. Walang malice when it is part of your duty. Lahat ng pagpuna ng mga vlogger sa'yo, it's part of your duty. Meron bang pumuna sa yung vlogger at sinasabi ikaw ay hindi na part ng mga duty mo? Wala eh. 'Di ba? Walang pumuna sa yung ganun eh na yung below the belt hindi nakasali. Halimbawa, siguro yung mga below the belt, yung idadamay mo yung anak na wala namang kinaugnayan sa pag-perform ng duty niya. 'Di ba? Wala eh. Lahat ng kritisismo sa iyo
ay part ng duty mo bilang senador. Lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Sir? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakakusa ko sa kanila. Yung po mga binanggit na pangalan, Senator, sila po ay kasama po sa kaso na po. Kasama na po Hindi, sila. hindi dito siya sa kasama. reklamong inihain namin ngayong umaga. Mga tanong ano? Yung mga binanggit niyo po ba kasama? Bakit ko babanggitin yun kung hindi kasama? Minsan yung mga media, ewan ko rin magtanong, kakaiba rin ano? Obvious ba nakasama yon kasi nga binanggit yung pangalan? Ang sakit nyo sa banks kay mga media. Mag-post ba tayo send ng inquiry on them? Diba parang profilation of fake news na naman to? Naksaya na naman, didikit na naman nila sa fake news. Alam mo mga media galit na galit sa mga vlogger eh. Alam mo kung bakit? Ito Kasi wala nang yung credibility ng mga media. Wala na talaga. You know why? Sa totoo lang, diretsuhan tayo, real talk tayo media. Kaya walang credibility kayo. Kasi yung amo ninyo ay may mga negosyo. At yung negosyo na yon ay maapektuhan pag kayo bumatikos sa gobyerno. At kung nakakahingi ng pabor sa gobyerno, hindi ninyo babanatan. Tama, mali. Kami mga vlogger, wala kaming mga amo. Wala kaming nagdidikta sa amin, kaya nga kami nag-aaway-away. Ay, di pala ako kasali doon, sila lang. Kaya nga nagsasalpukan yung mga yan eh. Kanya-kanya, hindi, totoo. O, di ba? Sinasabi ko naman sa inyo, iba yung salpukan nila kay luka-luka. Iba yun. Yun, magulo lang talaga si luka-luka. Hindi, alimbawa, kami nung ilang mga vlogger, bakit sila nag-pro-IME? Di ba? Kahit sila ay maka-BP Sara Duterte. Kami mga banateros, wala. Hindi kami pro-IME. Hindi kami nag-IME. Kasi nga, we have different, wala kaming boss, wala kaming pakialam. And even if kami nasa SMNI, grabe ang respect ng SMNI sa aming sariling pananaw. Hindi kami pakikialaman yan. Hindi kami sasabihan yan, uy, tumahimik ka na kasi ganito, ayaw ng walang ganun. Basta kung kami magsasarili ng sa aming sarili, di ba? Hindi kami pwedeng bumanat ng yung mga may mura sa loob. Yun lang naman yun. Doon lang naman ang restriction namin. Bawal lang kami magmura doon. Siyempre, bawal din yung mga bastos na example, ganun. Pero sa amin, bahala kami sa buhay namin. Hindi kami sinasabihin, uy, banat bay, wag mong ganituhin to si ganito o kasi. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman